Naubusan ka na ba? Or baka kinakapos ka na? Ngayong gabing ito, gusto ko po kayong encourage mula sa isang verse, sa isang kwento sa John chapter 2. At matututunan natin dito na kung tayo po ay may mga kakulangan, kung feeling mo nauubos ka na o baka naubos na, dalhin mo lang kay Jesus ang iyong kakulangan, ang iyong kaubusan, at siya ang bahalang magpuno sa'yo. Hindi lang basta magbibigay, kundi pupunuin ka niya ng nag-uumapaw. Basahin po natin yung kwento sa John chapter 2. So, ito po yung unang milagro na pinerform ni Jesus na nakasulat sa Bible. At yung unang milagro na pinerform ni Lord sa Bible ay nangyari sa isang kasalan. So, na-invite si Jesus sa isang kasalan at kasama niyo doon yung kanyang nanay at yung kanyang mga disciples. So, sabi po dito, but with so many guests in attendance, they ran out of wine. Ulitin po natin. With so many guests in attendance, they ran out of wine. Naubusan ng alak kasi sobrang dami ng guests na umattend dun sa wedding. And when Mary realized it, she came to him and asked, "They have no wine. Can't you do something about it?" So yung binasa po nating kwento kanina sa John chapter 2 ay ang kauna-unahang milagro na ginawa ni Jesus sa Bible. So, ang galing, di ba, in the context of marriage. And I think that shows how important families are to Jesus. Mahalaga ang bawat pamilya, mahalaga ang bawat marriage sa mata ni Lord. Sukat na yung unang milagro ni Lord pinerform niya sa isang kasalan. So, tingnan po natin ano ba yung naging problema doon sa kasalan. Naubusan sila ng wine na isuserve sa mga guests. At nung panahon na yon, napaka-importante po ng wine kasi ang kasalan po nila noon ay mahaba ang celebration. Maabot ng days. Hindi natin alam kung 1 week ba, 6 days ba, 7 days. Pero mahaba, hindi po kagaya dito sa atin, sa Pilipinas, na hours lang ang tinatagal ng celebration. But para sa mga Hudyo, they value the wedding ceremony, the marriage ceremony, at sacred yun sa kanila. Kaya talagang pag may kinakasal sa kanila, grabe yung celebration, talagang joyful event. And crucial na part ng wedding yung wine. Kasi maraming guests and sinuserve yun sa mga guests. So, ang nangyari, naubos ang wine. At isa yun sa mga hindi dapat nauubos pag wedding ceremony. Pero dahil maraming pumunta na guests, binasa po natin doon kanina, sabi doon, because there were too many guests who came, di natin alam kung pumunta ba sila ng walang invitation. Di ba gano'n naman minsan, may mga pumupunta na hindi invited. Pero sumobra yung dami ng tao at hindi nila na-estimate na kukulangin yung wine. So nakita po natin, may kakulangan, may need, may naubos dun sa wedding, may naubos dun sa event. At ano yung ginawa ni Mary? Siya yung nakapansin na naubos na yung wine eh. Hindi natin alam kung si Mary ba, ang role niya doon sa wedding, siya ba yung parang coordinator or concerned citizen lamang siya. Hindi naman po binanggit sa Bible. But ang binanggit doon, invited si Mary. At nung nakita niya na wala ng wine, ang unang-unang ginawa ni Mary, ito po yung tandaan natin dito sa kwentong to. She came to Jesus. So lumapit siya kay Jesus at present niya yung problema. Kay Lord, sabi niya, wala na silang wine. Sabi niya, wala ka bang pwedeng gawin? At alam niyo po kung ano yung magandang aral doon sa ginawa ni Mary? Doon sa kwento na yon, dinala niya yung isang imposibleng problema kay Jesus. Kasi imagine niyo, wala nang pagkukunan ng wine kasi naubos na nga. Hindi na sila makakabili, wala namang magde-deliver. So they ran out, naubusan na talaga. At parang imposibleng problem na yon. But Mary knew na kay Lord walang imposible. Kay Jesus walang imposible. So unang-unang solution niya, dahil nasa siguro sila doon, no? Ang unang-unang resort ni Mary, ang first option niya agad, is to bring the problem to Jesus. At bakit po napakagandang example po noon? Kasi kalimitan kapag may mga problema tayo, no, naghahanap agad tayo ng logical solution or explanation. Pero napakaganda ng ginawa ni Mary dito dahil dinala niya kay Jesus yung problema. Ang una niyang nilapitan si Lord. Ang first option niya, first resort niya, dalhin ang problema kay Jesus. And to cut the long story short, pag binasa po natin yung John chapter 2, truly, nagmilagro talaga si Lord. Kumuha siya ng tubig, pinalagay niya dun sa mga jars, sa mga servants. At sinabi ni Mary dun sa mga servants, huwag niyo nang questionin kung ano man ang ipapagawa niya sa inyo. So, ibig sabihin, kahit weird, kahit kung ano man yung iutos, gawin niyo lang.
And ang galing kasi yung mga servants, sumunod lang talaga sila sa pinagawa ni Jesus. Ano pinagawa ni Jesus sa kanila? Sabi ni Lord, punuin nyo ng tubig yung mga jars na yan. So kung kukwestiyonin nila yun, pwede nilang sabihin, bakit tubig yung pinalagay? Wine yung kailangan. Pero they obeyed. At dahil sumunod sila, alam niyo po ang nangyari, nung nilabas nila yung mga jars of water, naging masarap na wine. Instantly, yung water nung tinikman na nung host, yung nasa laman ng jars, surprise sila kasi sobrang sarap. Sabi nila, it was the best tasting wine that they have tasted. So, ang galing kasi yung lack, nagkaroon bigla ng provision, overflowing provision pa, hindi sila naubusan. They can drink all they can at lahat na satisfy. At ang comment pa nga nila, it was the best wine na sinerve. So, na-compliment pa yung couple, sabi doon, ang galing nyo naman, ang sarap-sarap ng wine nyo. So, ang galing, di ba? May problema nung umpisa, pero nag-ending yung story ng may miracle, nag-ending yung story na from lack to overflowing provision simply because one woman named Mary brought the problem to Jesus. At yun po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, mga kapatid. Nauubusan ka na rin ba? Kagaya nung nangyari doon sa kwento, naubusan sila ng wine. Pwedeng hindi wine yung nauubos sa atin ngayon, pero kung i-relate natin to sa ating mga buhay, may mga bagay na nauubos sa atin. Especially kung mag-asawa kayo or nasa marriage ka, family. Kasi wedding yung context ng kwento kanina, di ba? Pwedeng nauubusan ka na ng pasensya, nauubusan ka na ba ng lakas, nauubusan ka ba naman ng pag-asa, nauubusan ka na ba ng pera, nauubusan ka na ng joy, nauubusan ka na ba ng love para sa partner mo, nauubusan ka na ba ng understanding, ano man yan. Ano man yung feeling mo, nauubusan ka na kasi nasayad na, nasagad na. Wala ka nang maibibigay. Nawa, ma-inspire po tayo dun sa ginawa ni Mary dun sa kwento. Dalhin mo yung problema mo kay Jesus, dalhin mo yung kaubusan mo at kakulangan mo kay Lord, at umasa ka na kaya kang punuin ni Lord ng higit pa, kasi yung wine na ginawa ni Lord dun sa miracle na yun, higit pang mas masarap kaysa dun sa unang wine na sinerve nila. So, I pray na just like Mary, ang maging first resort po natin pag may mga problema tayo, kakulangan tayo, parang feeling mo, nauubos ka na, napapagod ka na, or pwede namang walang-wala na. Bring it to Jesus. Bring your heart, bring your life. Kung ano man yung nauubos, hingin mo kay Lord at maniwala ka na kapag nagtiwala ka sa Kanya, sinunod mo kung ano yung sasabihin niya through His Word, the Lord is able to perform a miracle. Provide kung ano yung kulang, higit sa kailangan mo, higit sa inahasahan mo, siksik, liglig at umaapaw. And you will be completely satisfied. So I pray that all of our water will be turned into wine as we give it to Jesus, as we obey to Jesus, as we bring the problem to Jesus. At dahil Women's Month ngayon, gusto ko pong gawin nating example for this day, si Mary. Isang babae na punong-puno ng pananampalataya kay Jesus. At nawa po yung faith ni Mary na naniwala siyang kahit gaano kasi ka-imposible yung problema, ay kayang gawa ng solusyon ni Lord. Nawa po, magkaroon din po tayo ng same faith na kagaya ni Mary. Na kapag may problema po sa ating family, sa ating mga buhay, sa ating personal life, business man yan, sa relationships, or sa school, ang una po nating maisip na puntahan, dalhin natin kay Jesus. And I prophesy that your lack will be provided for, that Jesus will supply all your needs according to His riches and glory as you bring it to Him, as you exercise your faith, and as you trust Him. God bless po sa ating lahat.